'Di ba? Mga kababayan. Yung flag nga sa Australia binababoy ng mga DDS. Tapos ngayon pag nakasuhan yung OFW sa Australia na flag ng Philippines, silagyan ng agila. Asan yung agila ninyo? Yeah. Yung agila ninyo sa norte, sisiw na ngayon sa Netherlands. Pogo. Sisiw ng pogo. Tapos idikit-dikit nyo sa flag dyan sa Australia, flag ng Pilipinas, didikitan ninyo, agila. Mga kababayan, ito ipakita ko sa inyo. Flag ng Philippines. Ito, isa sa topic natin ito. Tapos na yung Goldilocks Philippine flag. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, binastos nila sa Australia. Ay nako. Australia. Wait lang. Australia. Binaboy. Ayan Ito mga kababayan. Nakita nyo ba ito? Wait lang. Wait lang mga kababayan. Ayan, flag ng Australia, labag sa batas. Ayan flag sa Australia, flag ng Philippines sa Australia, tinatakan nila ng agila, binastos nila. The IRR of RA 5421, Section 32, for states that it shall be prohibited to add any word, figure, mark, pictures, design, drawings, advertisement, or imprint of any nature on the national flag. Yan po ang batas na binaboy ng OFW Australia ang flag ng Pilipinas at dinikitan nila ng agila. Yan, kung sino man ang nag-post nito, sino man ang nag-post na Filipino-Australian flag ng Pilipinas dinikitan ng agila, may kaso po yan. Biruin ninyo, napakabastos ninyo mga hayop kayo. Philippine flag sa Australia, dinikitan. Ay, Diyos mio Marimar. Dinikitan ng agila. Ito na. Pro Duterte rallies sa Melbourne, binatikos sa pagbabalahura sa Philippine flag. Ayun, mga panitikong DDS, supporter sa Melbourne, binalahura nila ang pambansang flag ng Pilipinas o ang bandila ng Pilipinas at sinulatan pang bring him home. We stand with PRRD from Melbourne, Australia. Ayan klarong-klaro yan. Di ba? Balita yan sa Philippines Tonight. Pilipinas Tonight. Naku mga kababayan, nakakahiya po ito. Anong gagawin ng nito? Gobyerno ng Pilipinas. Nahuli nga yung mga fake news na vlogger. Ito naman. Naku mga kababayan, tigil-tigil nyo yan. Ito po yun Ayan nagwilga-wilga sila sa Melbourne Kita nyo? Ayan yung flag. Bit nila. Hindi. Nakatusok lang ganyan. Nako, mga kababayan. Kasuhan daw ng, kasuhan nyo na yan. Ayan Melbourne. Yan, sana mahuli yan sila doon sa Australia. Mga bastos. Ayan ilan kayo dyan? Napakadami ninyo. Paniwala kayo ng paniwala kay Digong. Mga DDS, sabi ko nga sa inyo, bago kayo gumawa ng hakbang ganyan, isipin yung consequences. Tignan ninyo. Flag ng Pilipinas, binaboy ng mga OFW yung DDS sa Australia, dinikita ng mukha ng agila. Ano yung masasabing agila? Ang agila, mahirap hulihin at nakakalipad ng malayo. Si Digong hindi na makatayo. Sisiw na pogo na yon nandoon. Hindi na agila, sisiw na. Kasuhan daw po ng government natin, bawal daw po kasing magdagdag or magbawas sa ating national anthem. Hindi po national anthem yung Ma'am Rowena, national flag po. Ang national anthem po is kanta po yon na tinatawag ni Bato de la Rosang
Bayang Magiliw, na which is ang title is Lupang Hinirang. Di ba? Klaro nyo naman po, mga kababayan. Oo. Di ba? Isipin nyo, mga tanga-tangang DDS. Diyos mio, Marimar. Diyos ko. Flag ng PH. Nako. Binaboy. Mga kababayan, magsitigil kayo dyan mga DDS. Nakakahiya kayo, mga hayop kayo. Alam nyo, sa totoo lang, ang daming iti-iti talaga na DDS. Alam nyo, sa totoo lang, mga Pilipino, Pilipino din po kami. Pero hindi kami utak biya, katulad ninyo, mga utak tanasak. Ayan, kita nyo, flag, Australian flag. Australian flag. Lakihan natin na. Hindi pala malakihan ito. Ito yung post nila. Ang flag, ayan, nasa lupa, tapos yung isa, nilagyan ng agila, tapos nagsigaw-sigaw sila dyan sa Australia. Nako, mga DDS, minsan iwas-iwasan nyo yan. Minsan iwas-iwasan nyo yan. Yung kabubuhan nyo, nakakahawa. Di ba? Tignan nyo, sign na mahina ang utak ng isang tao. Proud na ipagtanggol ang mali. Ayan sign na mahina ang utak ng isang tao. Proud na ipagtanggol ang mali. Di ba? Kawawa naman. Ay, Diyos mio, Marimar. Tignan natin yung comment dito. And also ask our very own National Historical Commission to hold these perpetrators accountable and charged with criminal liabilities. Huwag namang bastusin at babuyin ang ating bandila dahil simbolo ito ng pagiging isang republika at aspeto ng pagka-Pilipino. Huwag itong iboto mga pro-Duterte at pro-Chinese politicians sa darating na halalan, sabi ni Joshua Arcelo. Hindi po porket si Duterte ay presidente noon, gaganyanin nyo na lang ang flag, mga kababayan, nating mga DDS na bobo. Tandaan ninyo, every 6 years, pinapalitan ang presidente. Kung mahal nyo si Digong, dapat sinamahan nyo sa loob. Yun ang totoong pagmamahal. Kasi yung pagwilga-wilga nyo dyan, nakakadispalko kayo, nakakadamage kayo ng mga properties, nakaka-istorbo kayo ng mga dayuhan or mga locals, magkakaroon kayo ng penalties and consequences. Ngayon, kung talagang mahal nyo si Digong, dapat sinamahan nyo sa loob. Diba? Simple lang naman yan Wait lang. Kung talagang mahal nyo yung tao, dapat samahan nyo sa loob. Hindi yung, Diyos ko, kung saan-saan kayo nagwiwilga, hindi naman kayo mga magaganda, ang papangit naman ng lahi ninyo, hindi naman kayo mayayaman. Ngayon, pag nakakasuhan kayo, kasalanan na naman ni BBM yan. Di po, mga lintian talaga, Di ba? Napaka-simple explanation. Cannot follow the rules and regulation. Di ba? Simple topic, simple Kung talagang mahal nyo si Digong, samahan nyo sa loob. Diba? Mahirap kasi yung sisigaw-sigaw ka dyan, hindi ka ma-appreciate. Tignan nyo yung mga OFW sa Qatar, nakulong. Nandun ba si Digong? Tinulungan ba kayo? Nandun ba si Sara? Pumunta doon para tubusin kayo? Sigaw kayo ng sigaw dyan, no-ne-ne. Walang tumutulong sa inyo. Bandang huli, si BBM pa rin ang tutubos sa inyo. Naku po. Kapag undang mo ba, baga lang mugnaong gapakauwaw. Baga kay mugnaong makaulaw. Nako, mga kababayan. So dito na naman tayo.